Norman11 ABL YouTube channel. Like, share, and subscribe. Lovebird Talks and Tips. Hello, and welcome again, my fellow Kasha Bobs. For today's vlog, with regards to lovebirds gendering, yung paano po i-gender yung mga alaga nating ibon. May isang komento po si Sir Stephen Paul. Shout out sa'yo, Sir Stephen Paul. Bali, may comments po siya. Ang concern po niya or komento niya, paano i-gender ang isang ALBS 2. So, parehas lang po kung paano po i-gender ang isang ALBS 2 sa ALBS 1. Ang kwan lang po doon kung paano po natin sila i-gender. Kung medyo bata-bata pa po yung ibon, pwede po natin silang i-gender through DNA po. Yun nga lang po, magbabayad po tayo ng worth 300 to 350 po ang isang ulo o isang head ng ibon. Yung isang paraan po ng pag-gender, yung sa kanilang behavior po. Kung kayo po ay isang breeder, malalaman nyo po ang karakteristik ng isang ibon na inyong binibreed mula pagkabata hanggang pagtanda. Or kung bumili man kayo, malalaman nyo po yung gender niya sa pag-obserba po mga Kasha Bobs. Aabutin po yun ng mga isang linggo to isang buwan hanggang makuha nyo po yung perfect po na karakteristik kung lalaki po ba o babae yung isang ibon. Kasi kadalasan pag sinabi nating lalaki yung isang ibon, maliit po yung kanyang katawan at yung hen naman, mas malaki yung kanyang katawan at yung kanyang pelvic bone po ay medyo maluwang. Sa lalaki naman, yung kanyang pelvic bone ay medyo dikit po. At saka parang may tusok po, parang ballpen po yung kanyang pelvic bone, mga Kasha Bobs. At kahit na medyo may pelvic bone man o maluwang, pero kung ibabase nyo po yun sa paraan na yun, dapat ibase nyo rin po sa edad ng ibon. Kung i-check nyo po ay medyo bata-bata pa po yung kaka-harvest ng 45 days or 2 months, 3 months, alanganin pa rin po yung mga Kasha Bobs. Pwedeng magbago pa rin po yung build ng kanilang mga katawan. Mapa ALBS 1 or ALBS 2 po. I-ring or non-I-ring yung ibon. Tulad po ng nangyari sa akin mga Kasha Bobs. Through observation, 4 months, excited na ako dahil may fail follow ako na ibon. Pinagpares ko po yung dalawang bison na fail follow na split opa. Fail follow mga Kasha Bobs. Pinares ko sa isang visual na violet fail follow hen. After 3 to 4 months, nagtataka ako bakit wala po silang dinadalang nesting material sa kanilang nest box. Inobserban ko po hanggang naglagay po ako ng malunggay. Yun ulit, nasa labas lang. Tinutukan nila kaso wala. So, yung kinuha ko po, napag-alaman ko, parehas po silang lalaki dahil napaaga po yung aking pagpares sa kanila. Nilagay ko po sila sa pairing cage. Nagpares po sila mga Kasha Bobs. Inabot lang ng 2 weeks. Pero doon excited ako. Yun lang nga lang, mali pa rin po yung pag-gender natin sa ibon. Minsan nagmi-mistake po tayo at minsan nakukorek po natin sa pag-observation po ng mga ating mga alagang ibon. Kaya kung gusto nating i-gender ang alaga nating ibon, dapat nasa gustong gulang po sila. Alam po natin yung kanilang edad. Kung hindi po natin alam ang kanilang edad, nabili mo man yung ibon, obserbahan mo ng 3, 4, 6, 8 months hanggang umabot ng 1 year. Papatunayan mo lang kung makuha mo yung talagang exact gender ng ibon na iyong ipapares. Saka yung sa tuka mga Kasha Bobs ng ibon, mas masakit kung tumuka yung inahin kaysa sa lalaki. Yung sa lalaki, tutuka, masakit na po. Pero yung sa babae talagang sagad po. 2, 3, 4, ang tindi po nung tuka nila.
mas matindi po yung grip kaysa sa grip ng lalaki. At sa mga bata-bata pa pong mga lovebirds, para malaman nyo po yung laki ng katawan nila, pakainin nyo po sila mga kashababs ng habang bata pa yung mga bagong harvest. Pakainin nyo po sila ng umaga, saka tanghali, ay hapon. Yung medyo 3 scoop po or 4 para yung katawan po nila mag-build na po. At isa rin po yung consider para malaman nyo po yung build ng isang ibon. Kung malaki ba o maliit, doon yung malalaman na yung isa maliit talaga. May tendency ito, 25% lalaki. Tapos ulo niya maliit, another 25%, 50% na po lalaki. Doon nyo po i-consider sa build ng katawan, saka sa pelvic bone po. At sa marunggay, yung malunggay po or yung moringa. Dahil doon nyo po makikita kung sino po yung nagbabakbak nung malunggay mga kashababs. Yung sanga po, kahit na yung dahon. Pag yung babae, pag binakbak niya yung malunggay, sunod-sunod po yan. Wala pong parang nanggugulo lang na konting kagat, iikot. Pag babae talagang babakbakin po yan, nakukunin po yun. Ganun po ang isang pag-gender ng isang inahin, mga kashababs. At isa pa pong mga kashababs, yung sa perch po, ang babae, madalang po magbantay sa perch. Nasa nest box po next box po lagi. Ang lalaki naman, lagi pong nasa perch. Malalaman nyo po yun, kung buntis yung babae, yung lalaki, na guard po yan, gwardiya po yan, nasa perch. Nakatungtong po yan lagi mga kashababs. Sa perch, nakatungtong lang yan, ganyan lang po. Hanggang papasok siya sa nest box, lalabas po. Maobserban nyo po yan pag yung inahin may itlog. Yung lalaki lang pong nasa labas, gwardiya po yan. Isa po yan sa mga paraan kung paano po natin i-gender ang ating mga alagang ibon, mapa-ALBS 1 or ALBS 2, na hindi na po natin ginagamitan ng DNA para makasave. Napatatagalan po tayo sa panahon at sa oras, pero isa rin po yung paraan para matuto rin po tayong mga breeder. At doon po makikita kung gaano po yung haba ng inyong pasyensya. Dahil yung mismong ibon ang magtuturo sa atin sa bawat kaalaman na ating naobserba sa pag-alaga ng ibon, sa pag-breed, sa pag-gender, sa pagpo-foster, sa pagpapares, mga kashababs. At yung isa pa po palang mga kashababs, kung paano po i-gender yung ibon, gumamit po kayo ng opaline. Yun po yung isang magandang paraan. Hindi na po kayo mahirapan, hindi na po kailangan ng DNA. Kumuha po kayo ng opaline na male, ipares nyo po sa normal. Pag yun naging visual, ibig sabihin, babae po yung inahin. Pag naging hindi visual, walang opaline sa kanyang body, yung po ay split opaline, lalaki po yun. Yung po ang parisan na ginagamitan ng opaline na 100% malalaman yung gender po ng isang ibon. Mapa-ALBS 1, ALBS 2. I-ring man o non-I-ring. Pag sinabing ALBS 1, yun po yung mga non-I-ring. ALBS 2, I-ring po. May bilog po ng yung paligid ng kanilang mata na medyo makapal po. Sana nakatulong po ang video ito mga kashababs. Lalong-lalo sa iyo, Sir Stephen Paul. At shout out sa mga ibang mga viewers natin sa channel na Norman Iran 1. Lalong-lalo na kay Sir Imposki Tinaya. Solid supporter po natin yan. At sa mga ibang mga viewers po natin, comments lang po kayo sa below. Nang sa ganun, mai-shoutout ko po kayo. At kung may katanungan kayo, mai-share ko po kung kaya ko pong sagutin mga kashababs. Bawat kaalaman, natututunan po natin ito sa pag-alaga ng ibon. Through observation po. At kung may mistake, doon din po tayo matututo. Yung lovebirds po mismo ang magtuturo sa atin kung ano po ang dapat gawin at kung paano po ito dapat ayusin. Through breeding mga kashababs. At sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa channel ko, pasubscribe na rin po. At kung nagustuhan mo ang channel kong ito mga kashababs,
pa-thumbs up. At kung hindi man, pa-thumbs up pa rin mga Kasha Bobs. Maraming salamat po.